Paano kung hindi talaga namatay si Jeffrey Epstein noong Agosto 10, 2019? May naniniwala na masyadong kumbinyente ang ul at buhay pa ang kilalang sex trafficker, nagtatago lang. Ako nga pala si Josh. Sa episode niyon ng The Infographic Show, pag-uusapan natin ang Jeffrey Epstein fake death conspiracy. Pagkabalita sa pagkamatay ni Epstein, agad lumaganap ang mga conspiracy theory. Mabilis na kumalat online ang tsismis na pineke ng bilyonaryong pedofil ang kamatayan niya gamit ang body double at tulong ng otoridad. May kumalat na larawan sa social media na ikinukumpara ang litrato ni Epstein nung buhay pa siya at ang di umano'y bangkay niya. Ayon sa mga naniniwala sa tiyurang ito, ipinakita ng mga larawan ang ilang kapansin-pansing pagkakaiba sa hugis ng mga facial features ni Epstein, partikular sa kanyang ilong at isa sa kanyang mga tainga. May ilang tao na nagsabing patunay ito na hindi si Epstein ang bangkay. Lalo pa nilang pinalawak ang kanilang mga pahayag, sinasabing palihim siyang pinalaya mula sa kulungan gamit ang kanyang yaman, kapangyarihan at koneksyon upang maglaho ng walang bakas. Isa ba itong pandaigdigang eskandalo? Sinuri ng mga fact-checker ang teoryang ito. Kinumpirma nilang totoo at hindi na edit ang mga larawan, pero may malaking agwat ng panahon sa pagitan ng mga ito. Ang larawan ni Epstein noong buhay pa siya ay mula sa mugshot noong 2006. Samantala, ang larawan ng patay na si Epstein ay kuha noong 2019, 15 taon nang makalipas at ibinahagi ng New York Post online. Nagkasundo ang mga eksperto na hindi nagtugma ang mga facial features sa dalawang larawan, pero posibleng dahil ito sa pagtanda, hindi sa body double. Sinabi nila nagbabago ang mukha natin sa pagdaan ng panahon, lalo na ang ilong at tainga. Ayon sa Functional Anatomy Research Center, FARC, habang tumatanda, lumalaki at lumulundo ang ilong at lumalaylay ang tainga dahil sa pagkawala ng elastisidad ng balat. Pero hindi nila matiyak kung ang dalawang larawan ay ng isang lalaki. Habang lumilipas ang panahon, mas dumarami ang ebidensya ng mga conspiracy theorists na sumusuporta sa kanilang paniniwala. Ang sumunod na nangyari ay magdudulot ng pagdududa kahit sa pinaka-skeptical sa kanilang paniniwala. Napansin na marami ang ilang kakaibang detalye at hindi pagtutugma bago mamatay si Epstein, gaya ng pagpalya ng dalawang kamera sa labas ng selda niya noong gabing namatay siya. Ibig sabihin, hindi available ang mga kuha ng kamera na sana'y matibay na ebidensya ng nangyari. Ayon sa ulat, agad ipinadala sa FBI Crime Lab ang sirang kamera para suriin matapos mabalita ang pagkamatay ni Epstein. Lalong dumami ang nakakabahalang tanong habang iniimbestigahan ito. Ayon sa ulat ng kagawaran ng katarungan, luma, hindi na maintain at madalas sira ang kamera sa Manhattan Metropolitan Correctional Center kung saan namatay si Epstein. Bago mamatay si Epstein, nagkaroon ito ng maraming problema tulad ng pagkasira ng DVR noong Hulyo 20 na natuklasan lang ng staff noong Agosto. Isa lang ito sa mga ebidensya. Noong madaling araw ng Hulyo 23, 2011, natagpuan si Epstein na halos walang malay sa selda na may sugat sa leeg. Kasama niya noon sa selda si Nicholas Tartaglione, isang suspect sa pagpatay at droga. Pero iginiit ni Tartaglione na hindi niya hinawakan si Epstein. Pinawalang sala ng internal na investigasyon si Tartaglione. Ayon sa opisyal na pananaw, sinubukang saktan ni Epstein sakta ng sarili. Pagkatapos, inilipat siya sa mas maigpit na pagbabantay. Inilipat siya sa observation cell na may bintana sa paligid. Bukas ang ilaw palagi para mabantayan siya ng gwardiya at tinanggal lahat ng pwedeng gamitin niya para saktan ng sarili. Pero hindi ito nagtagal. Matapos ang 6 na araw, sumailalim si Epstein sa psychiatric exam at pinayagang bumalik sa normal na buhay sa kulungan. Ibinalik siya sa Security Housing Unit o SHU. Minomonitor ng mga tauhan si Epstein bawat 30 minuto at may kasama siya sa selda para bantayan siya at alertuhan ang gwardiya kung sakaling saktan niya ang sarili. Dapat sana'y halos imposibleng mamatay si Epstein, ngunit hindi sinunod ang mga pamaraan nang siya'y namatay. Noong nakaraang gabi, inilipat ang kasama ni Epstein kaya mag-isa siyang naiwan sa selda, walang dinalang kapalit. Nabigo ang dalawang nakaduty na gwardiya na tingnan siya kada kalahating oras. Hindi nila isinagawa ang kailangang pagbibilang, 10:00 ng gabi. Nahuli sa kamera si Tova Noel, isa sa mga gwardiya na dumaan sa selda ni Epstein bandang 10:30 ng gabi. Iyon ang huling beses na may gwardiyang pumasok sa palapag ng selda ni Epstein. Buong gabi, nilabag ng mga gwardiya ang protocol at hindi na siya sinilip. Nahuli ng mga surveillance camera ang dalawang gwardiya, sina Noel at isang lalaking gwardya na si Michael Thomas, na ginugol ang karamihan ng kanilang oras sa kanilang mesa, nagbabrowse sa internet o naglalakad-lakad sa common area. Natulog ang dalawa ng ilang oras at pineke ang mga record para pagtakpan ng ginawa nila. Tandaan din na ang isang gwardiya ay may pangalawang 8 oras na shift noon. Yung isa ay 5 araw ng sunod-sunod nag-overtime, kaya kitang-kita kung bakit sila
pagod. Pero ayon sa mga naniniwala sa conspiracy theory, may mas malalim pang dahilan nito. Maaring binayaran o inutusan ang mga gwardiya na lumayo habang pineke ang pagkamatay ni Epstein at lihim siyang inilabas. Noong una, kinasuhan ang mga gwardiya ng pamimeke ng mga rekord at pakikipagsabuatan para magpeke ng mga rekord. Ngunit kalaunan ay ibinasura rin ang mga kasong ito. Bilang bahagi ng plea deal, pumayag ang dalawa sa 100 oras ng community service. Noong Agosto, 10 bandang alas 6:30 ng umaga habang namimigay ng almusal, natagpuan si Epstein at idineklarang patay makalipas ang ilang minuto. Sa bawat bagong detalye, lalong dumilim at gumulo ang misteryo. Iginit ng mga abogado ni Epstein sina Reed Weingarten at Martin Weinberg na nagdududa sila na sinaktan niya ang sarili dahil sa sirang mga kamera at iba pang insidente. Hindi lang sila ang may ganitong pag-iisip. Iba pang mga tao ang nagpahayag ng kanilang pagdududa. Kasama na rito ang kapatid ni Epstein na si Mark na nagsabi, "Maiintindihan ko kung habang buhay na sentensya ang natanggap niya, pero may paparating pa siyang pagdinig para sa piyansa." Ayon kay Vladsin Vieira-Cotrin, butler ni Epstein ng 18 taon, mahal ni Epstein ng buhay at hindi niya kayang saktan ang sarili. Tinawag ni Brett Tolman, dating US Attorney at tagapayo ng Senate Judiciary Committee, na masyadong nagkatawan ng pagkamatay ni Epstein. Ayon sa survey ng mga Amerikano, 1 lang sa 5 ang naniniwala sa opisyal na kwento at marami ang naniniwalang pinatay siya. At nang magsimulang magsaliksik pa ng mas malalim ang mga eksperto, nakatuklas sila ng mas marami pang ebidensya na maaring panghawakan ng mga sumusuporta sa teorya. Ayon sa ulat, natagpuang walang malay si Epstein at nag-cardiac arrest sa kanyang selda matapos ang alas 6:30 ng umaga. Ayon sa ulat, natagpuan siyang nakaluhod na may piraso ng kumot na nakapulupot sa kanyang leeg at nakatali sa itaas ng kanyang kama. Pinaniniwala ang namatay siya 2 oras bago siya natagpuan. Sinubukan ng mga gwardiya mag-CPR habang sumisigaw, "Huminga ka, Epstein, huminga ka!" Pero hindi na siya nailigtas. Alas 6:33 ng umaga. Nagkaroon ng alarmang nag-abiso sa tagapamahala ng kulungan na patay na si Epstein. Dinala agad siya sa New York Downtown Hospital at formal na idineklarang patay alas 6:39 ng umaga, bago dalhin sa medical examiner. Itinuro ng mga eksperto tulad ni Michael Baden, kilalang forensic pathologist at dating punong medical examiner ng lungsod ng New York, na ito ay isang lantad na paglabag sa protokol. Itinatakda ng Bureau of Prisons, BOP, na pagkamatay ni Epstein ay dapat tratuhin tulad ng ibang crime scene. Ibig sabihin, kapag naging malinaw na hindi na siya kayang buhayin, dapat iniwan ang kanyang katawan sa eksaktong kinaroroonan nito. Para maimbestigahan ng maayos ang lugar, dapat din ay kinunan ng mga larawan ang katawan. Hindi yan nangyari at hindi lang yon ang problema. Si Baden, na inupahan ng kapatid ni Epstein na si Mark, ay nakakita ng ilang hindi tugma sa pagkamatay. Halimbawa, sinabi niyang hindi tugma ang mga larawan ng selda ni Epstein sa opisyal na ulat ng pagkamatay niya at pagkakakita sa katawan. Makikita sa mga larawan ang magulong selda, kalat ang mga kahel na kumot, may nakasabit sa rehas at may nakatali sa kama ni Epstein. May 2 lubid, maayos ang tupi ng isa, gamit at nisnis ang isa pa. Sabi ng mga ulat, pinutol ng gwardiya ang lubid para subukang iligtas si Epstein. Kung gwardiya ang kumutol ng lubid, dapat may nisnis ang ginamit ni Epstein. Pero ayon sa tala, ang maayos na gilid ang nakuha bilang ebidensya. Hindi lang iyon ang natuklasan ni Baden. Nakita rin niyang may ballpen si Epstein sa selda niya na hindi dapat ibigay sa taong may kasaysayan ng pananakit sa sarili. Napansin din niya ang sleep apnea machine sa selda na may sariling power cord. Kung magpapakamatay si Epstein, mas madali at halatang gamitin sana ang kordon na iyon. Sinabi ni Baden na ang marka sa leeg ni Epstein ay hindi akma sa karaniwang pagbibigti, na karaniwang may marka sa ilalim ng panga. Ayon sa kanya, maaaring tumutukoy sa pagpatay ang mga ebidensya. Lalo pa itong pinalala ng mga naniniwalang may sabwatan na nagsasabing ang mga hindi tugmang detalye ay posibleng pagtatakip. Bukod dito, ibinahagi ni Baden ang kanyang natuklasan at pananaw sa 60 Minutes at nagtanong kung si Epstein, na may taas na halos 6 na talampakan at timbang na 185 libra, posibleng magbigti gamit ang mas mababang kama. Makikita sa mga litrato ang mga boteng gamot na tuwid sa kama na pinagdududahan ng ilan dahil hindi ito tugma sa ideyang may mabigat na lalaking nakabitin sa gilid ng kama. Bukod pa rito, ang kulungan kung saan nakakulong si Epstein ay kilala sa pagiging halos imposibleng magpakamatay ang sinumang preso doon. Walang naitalang namatay sa pananakit sa sarili sa Metropolitan Correctional Center sa loob ng 20 taon bago si Epstein. Oo, may nagtangkang gawin yun noon, pero laging mahigpit ang bantay sa mga itinuturing na panganib. Ikinuwento ng dating bilanggo na si Uzair Paracha ang madalas na strip search at paghiwalay sa kanya sa ibang preso. Ikinulong siya sa selda na may bukas na ilaw hanggang 23 oras sa isang araw at binabantayan ng mga gwardiya na parang daga sa laboratorio. Hindi dapat namatay si Epstein, pero nangyari ito.
Para sa mga naniniwala sa sabwatan, tila may mas malalim pa at hindi dito natatapos ang kanilang mga ebidensya. Ibinunyag sa 60-minute special na may natagpuang sulat sa selda ni Epstein matapos siyang mamatay. Ngunit hindi ito huling salita kundi liham ng reklamo. Dito, ibinahagi ni Epstein ang kanyang mga pagkadismaya sa mga gwardiya. Sinasabing may isa na nagkulong sa kanya sa shower stall ng 1 oras. Isa pa, si Tova Noel na naka-duty noong gabi ng kanyang pagkamatay ay nagbigay sa kanya ng sulog na pagkain. Nagrereklamo rin siya tungkol sa mga insekto sa kanyang selda. Ilan ang nagsasabing ebidensya ang sulat na walang balak magbigti si Epstein kundi naghahanda lang ng reklamo. Sinusuportahan ito ng mga abogado niya. Nakausap siya ng kanyang mga abogado noong gabi bago siya namatay. At sinabi niyang masigla ang kanyang pakiramdam at inaabangan niya ang pagdinig para sa apela ng kanyang piyansa. Ipinunto ng mga naglalabas ng teorya ng ebidensyang ito ay nagpapakita ng isang tao na iniisip pa ang kanyang kinabukasan at aktibong nagpaplano ng kanyang mga susunod na hakbang, hindi ng isang taong handa ng wakasan ang kanyang buhay. Ayon sa mga naniniwala sa sabwatan, ang mga kaduda-dudang pangyayari tulad ng nawawalang kasama sa selda, natutulog na gwardiya, sirang kamera at magkasalungat na ebidensya ay nagpapahiwatig na peke ang pagkamatay ni Epstein. Sabi nila, masyadong sakto ang pagkamatay ni Epstein bago siya makapagtestimonya at maglabas ng ebidensya. Maaari sanang mapabagsak nito ang ilang makapangyarihang tao tulad ng bilyonaryo at lider ng politika na sangkot sa human trafficking na sindikato. At ngayon sa paglabas ng mga file ni Epstein, lahat ay masusing iniimbestigahan. Nakita ng mga mananaliksik ang 2 tala na nagdulot ng pagdududa na sinasabing isinulat ni Epstein sa dilaw na pad bago siya namatay. Magulo at mahirap basahin ang mga ito. Puno ng acronym at iba't ibang salita. Parang basta sinusulat ni Epstein ang naiisip niya. Binanggit ng isa sa mga iyon ang mga bagay tulad ng Israel, mga gwardiya, visa at isang jet. Binanggit din dito ang red notice ng Interpol na humihiling sa mga otoridad sa mundo na tumulong hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang pugante. Mayroon ding ilang mga pangalan na nakalista sa isa sa mga tala na pinaniniwalaan ng ilan na maaring mga kontak na balak gamitin ni Epstein upang matulungan siyang makatakas mula sa kulungan. Ang ikalawang tala ay may parira lang, jail out equals 10, sabi ng iba. Ang 10 ay tumutukoy sa Agosto at 10, araw daw ng pagkamatay ni Epstein. Para sa kanila, patunay ito na may plano palayain siya sa petsang yon. Iginiit ng mga kritiko na ang mga tala ay simpleng sulat kamay ng desperadong tao at pwedeng bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Pero ang susunod na ebidensya ay nadala ng kwento sa kakaibang direksyon. Isang file na inilabas noong unang bahagi ng Pebrero 2026 ang naging dahilan kung bakit maraming mga nantetsorya ang nagsasabing ito marahil ang pinakamahalagang ebidensya nila hanggang ngayon. Ang file ay naglalaman ng mga tala na isinumitate bilang tugon sa isang supina. Tinukoy nito ang isang anonymous na post sa 4chan kung saan may nag-angking nandoon siya nung gabing namatay si Epstein. Ayon sa post ng user na medical worker umano, inalis si Epstein sa selda gamit ang wheelchair. Marami ang maniwala dito online. May dating kasintahan si Epstein na naniniwalang peke ang kanyang pagkamatay. Sa panayam kay Tom Swarbrick sa LBC, sinabi ni Lady Victoria Hervey, "Hindi ko na nga iniisip na patay na si Jeffrey Epstein." Nakilala ni Hervey, isang modelo at socialite si Epstein noong early 2000s. Kaibigan din siya ng ibang sikat na Briton na konektado sa sex trafficker tulad ni na dating prinsipe Andrew Mountbatten Windsor at Sarah Ferguson. Noong unang bahagi ng 2022, sabi ni Hervey, ginamit siya ni Ghislaine Maxwell para makaakit ng mga babae sa party ni Epstein at madalas lumabas ang pangalan niya sa mga file ni Epstein. Sa panayam, sinabi ni Hervey na posibleng buhay pa at maayos si Epstein at hindi lang siya ang may ganitong pakiramdam. May larawan ng katawan ni Epstein sa stretcher matapos siyang matagpuan sa selda, pero may napansing kakaibang hindi tugma ang ilang mapanuring netizens. Kakaiba, walang tattoo si Epstein sa itaas na bahagi ng kanyang kaliwang braso sa mga larawan kahit na malinaw na makikita sa ibang mga larawan sa mga file na may tattoo siyang barbed wire sa paligid ng kanyang kaliwang biceps. Sa deposition noong 2017, tinanong si Epstein tungkol sa kanyang tattoo at kinumpirma niyang nakuha niya ito nang 18 siya. Nagkomento si Republican Thomas Massie sa issue at nagpost na maraming larawan ni Epstein na kita ang tattoo niya. Ipinunto ng conspiracy theorists ang email noong 2010 kay Leslie Groff, aide ni Epstein, tungkol sa gastos ng pagtanggal ng tattoo, pero di tiyak kung ginawa ito ni Epstein. Hindi lang doon natatapos ang ebidensya sa teoryang peke ang pagkamatay. Isa sa mga file na naging sani ng diskusyon ay ang opisyal na pahayag mula sa abogado ng Estados Unidos sa Southern District of New York tungkol sa pagkamatay ni Epstein. Nakasaad sa pahayag na yon mula kay abogado Jeffrey S. Berman. Kaninang umaga, kinumpirma ng Manhattan Correctional Center na natagpuang walang malay si Jeffrey Epstein sa kanyang selda at idineklarang patay hindi nang tagal. Pero may isang problema.
Ang pahayag na yon ay may petsang Agosto siyam isang araw bago di umano nagbigti si Epstein. Agad na kumapit ang mga teorista rito bilang mahalagang ebidensya, iginiit na nagpapakita itong planado ng pagkamatay. Ang mga pahayag na tulad nito ay maaaring inihanda na bago pa man bilang bahagi ng pagtatakip. Ang mga organisasyon ng media tulad ng BBC ay nagsaliksik pa, kung saan iginiit ng Department of Justice na maling petsa lang ang nailagay sa draft na bersyon ng dokumento. Tinawag ng DOJ ang insidente na isang hindi sinasadyang pagkakamali sa pagtype at nagdagdag pa, anumang pahiwatig na naganda ang departamento ng pahayag bago pa man ang pagkamatay ni Jeffrey Epstein ay hindi totoo. Ngunit may ilang teorista na hindi kumbinsido. Dahil sa mga ebidensyang ito, nanawagan ng ilang eksperto na mas malalim na investigasyon sa pagkamatay ni Epstein. Sabi ni Dr. Baden sa The Telegraph, dapat imbestigahan pa ng mas malalim ang sanhi at paraan ng pagkamatay batay sa kasalukuyang impormasyon. Nagsimula nang maginala at mag-isip ng mga online conspiracy theory ang mga komunidad kung saan posibleng nagtatago si Epstein kung buhay pa siya. Noong 2020, naglabas ang guerrilla filmmaking news group na ABQ Raw ng video na nagsasabing buhay pa si Epstein. Sa isang ranch sa New Mexico na pinaniniwala ang Zorro Ranch, bahagi ng kanyang malawak na ari-arian. Minsan pa nga ay nabanggit ng financier na gusto niyang gawing parang pabrika ng paggawa ng sanggol ang ranchong yon. Plano niyang sabay-sabay buntisin hanggang 20 babae para mas maikalat ang kanyang DNA. Tinawag ng mga analyst na peke ang video, pero patuloy lumalabas ang umano'y mga video at larawan ni Epstein sa iba't ibang lugar sa paglipas ng taon. Noong unang bahagi ng Pebrero 2026, kumalat sa social media ang mga larawang nagpapakita kay Epstein na naglalakad sa Tel Aviv, Israel. Milyon-milyon na ang nakakita sa mga larawan ng lalaking kahawig ni Epstein, pero may mahabang puting buhok at balbas. Pinabulaanan ng mga eksperto ang mga larawang ito, sabi nila gawa lang ito ng AI. Pero posible kayang nagtatago si Epstein sa di inaasahang lugar? Noong Pebrero 2026, nadiskubre ng mga mananaliksik ang YouTube profile na Littlest Jeff No. 1. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan nila na may isang manlalaro ng Fortnite na gumagamit ng eksaktong parehong pangalan at pinaniniwala ang aktibo sa Israel. Tugma ito sa teoryang kung buhay pa si Epstein, lohikal na magtago siya sa Israel dahil sa koneksyon niya ron. Naglabas ng pahayag ang Epic Games, ang kumpanyang nasa likod ng Fortnite, na nagsasabing hindi si Epstein ang naglalaro ng kanilang laro. Isa lang itong random na manlalaro na nagpalit ng username bilang biro. Kahit napasinungalingan na ang mga ebidensya, marami pa rin ang naniniwalang buhay pa si Epstein at maaaring nagtatago sa Israel o ibang lugar. Posibleng may bago na siyang itsura at pagkakakilanlan ayon sa mga tao dahil sa laki ng kanyang yaman at lawak ng kanyang koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Madaling isipin na siya ang nagplano ng pagtakas at gumawa ng kwentong peking pagkamatay para maitago ang bakas niya. Pero tulad ng ibang mga tiyora ng sabuatan, ito ay isang bagay na naghahati ng opinyon. May mga nagsasabing malabo ito, pero may mga naniniwala naman ng buong buo. Sa dami ng kontradiksyon at kakaibang pangyayari, misteryo pa rin ang nangyari noong gabi ng Agosto 10, 2019. Kahit nailabas na ang Epstein Files, marami pa rin tanong ang wala pang sagot. Milyon-milyon ang nagtatanong kung malalaman natin ang buong katotohanan kay Jeffrey Epstein. Kung sino siya, paano siya namatay, at ang mga karumal-dumal na krimeng ginawa niya at ng mga kasabwat niya. Para malaman kung paano tayo umabot sa ganito, panoorin ang video tungkol sa pagkakamaling nagbunyag ng operasyon ni Jeffrey Epstein o i-click ang video na ito.